Magkano po ang binigay nyo kay Colonel Lachica? Binigay ko po sa kanya lahat ang 125 million po. At saan po dinala ni Colonel Lachica? Yan ang hindi ko na alam, ma'am. Sandali lang po. Anong oras po ba kayo nakabalik sa OVP? Mga around 4 p.m. 4 p.m. Opo. How long did it take you to be able to organize the 125 million inside the 3 vaults? Actually, ma'am, hindi ko pa po nalagay sa aking vault. Kasi pagtawag ko kay Colonel Lachica na na-encash na po ang cheque. Kanina po sabi nyo, pinagsiksikan yung 125, di ba? Hindi po, ma'am. You said that. Ang interpretation ko po noon, ma'am, kung na-encash ang cheque, saan ko ilagay. Pero on that withdrawal, ma'am, tinawagan ko agad si security officer. Okay, so you are saying now that the money were never placed inside the 3 vaults. Yun po ba gusto nyo sabihin? Yes, ma'am. Yung withdrawal na po yun, ma'am. Okay, sabi nyo po 4 p.m. kayo nakabalik ng OVP. Kung hindi nyo po pinasok dito sa 3 vaults, saan nyo po nilagay? Doon po sa isang office po na nandoon yung vault. Pero hindi pa nailagay sa vault. Ang bag nandoon lang sa office. Kanino po bang office yung tinutukoy nyo? Is that your office? Extension office ko po, ma'am, na ako lang ang may susi. Extension office, kayo lang ang may susi. Okay. You just place them on the floor? Ganun ho ba yun? Pinasok ko, ma'am, sa floor kasi nagsagot man agad si Colonel Lachica na coming siya. Kasi Okay. dyan naman lang siya sa kanilang opisina. Saan po ba ang opisina ni Colonel Lachica? Yung sa Camp Aguinaldo, yung kulay blue. And how close is this to the office of the Vice President, ma'am? Siguro mga 20 minutes o 30 minutes 20 makarating na minutes siya. drive. Kung kayo po ay nakarating dito sa OVP at around 4 p.m. at pagkatapos nyo pong dumating, nilagay nyo sa extension office just on the floor, the entire 125 million, hindi nyo pinasok sa vault, anong oras naman po dumating si Colonel Lachica? Mga 4:30 po. 4:30. Yes po. At ano pong ginawa nyo dito sa pera pagdating ni Colonel Lachica? Nagpunta po kami sa office na yon, i-open ko yung office, tapos nirelease ko sa kanya ang 125 million at pinareceive ko siya sa kanyang, may listahan po kasi siyang binigay po sa akin, ma'am, considering na kami po ang gumagawa ng physical and financial plan. After mga 2 weeks, nagbigay na po siya ng advance copy ng kanyang request for funding. Ang tawag ko noon, listahan ng kanyang object of expenditures po. Listahan ng Object of expenditures po. object of expenditures. Yes po, ma'am. Okay. So ito pong listahan ng object of expenditures ibinigay sa inyo ahead of your encashment. Yes, ma'am. And can you please enlighten us? Kwentuhan niyo po kami. Ano pong nakalista dun sa object of expenditures, please? Object of expenditures, programs. Identify po yung mga programs or ano ang gawain niya. Tapos with Ano po yung corresponding mga amount. programs, Miss Acosta? Example po, yung program ng purchase of information, payment of rewards, na may kaakibat na po na You amount. must be referring to the accomplishment report, Miss Lachica. Miss Acosta. Yes po, yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, ang tinutukoy niyo po ba accomplishment report? Dili, ang ibig Yes or no, ma'am? Pag sinabi niyo po bang object of expenditure, are you referring to the accomplishment report? Yes po. Yes. Paano po kayo nagkaroon ng accomplishment report? Kaka-encash niyo pa lang. Yun po ang binigay niya sa akin, ma'am. Kasi yung pong mga identified na object of expenditures, yan po ang ginagawa niya doon sa
pag-implement po ng confidential I programs understand, and Ms. design. Acosta. But if you will tell us that that object of expenditure pertains to the accomplishment report, I hope you are reminded, ang accomplishment report po ay saka ginagawa kapag fully implemented na lahat ng programs. Now, this brings us to a bigger question. Kaka-encash nyo lang? May accomplishment report na agad kayo? How can this be possible, Ms. Acosta? Hindi pa po yung final na accomplishment report, ma'am. Ang basis ko So, lang po yun kung magkano po Ilang ang klase i-release ho ko sa bang kanya. accomplishment report tayo meron? Isang final at isang hindi final? Is that what you want to tell us? Yung binigay po niya sa akin is for me lang po at sa kanya. Para lang sa aming dalawa, ma'am. Hindi po yun yung final na accomplishment report after the implementation of the program under confidential funds po. Okay, if you are saying that this is not yet final, then walk us through, enlighten us, narrate to us, ano ho bang pagkakaiba nung sinasabi niyong hindi final doon sa final? Ang amount po, ma'am. Amount. Yes po, ma'am. Okay, can you please be specific? Because we have here an accomplishment report for the last quarter of 2022. And since kayo naman po ang gumawa nito, and you prepared already for this hearing, I suppose, you are aware by heart kung anong laman ng accomplishment report na ito. Ano pong pagkakaiba nung hindi final sa final? Yung amount po, ma'am. Example, yung payment of rewards. Okay. Tapos, yung... Ano po yung hindi final na amount? Yung amount... Okay, to guide Miss Acosta, Secretariat, can we please flash the accomplishment report for the last quarter of 2022? At kung may sinasabi po kayong accomplishment report na hindi final, will you be generous enough to share it with us? Wala po akong dala ngayon, ma'am. Yes, but for the next hearing, will you be willing to submit it to the committee? Yes po. Yes. Okay. Ms. Acosta, we have here the final, I suppose, because this was provided by the COA, accomplishment report for the last quarter of 2022. Ang sabi niyo po, sa amount lang kayo nagkakaiba. Yes po. Can you enlighten us? Bakit po nagkakaroon ng disparity sa amount? Kasi po, example po yung payment of rewards, ma'am. Ang nilagay, hindi ako makakita. Secretariat, can we provide instead a copy? You were pertaining to payment of reward. Ang nakalagay po dyan is 10 million. Yes, ma'am. Ano po bang nakalagay doon sa hindi final? Ang nilagay lang po niya doon is 8 million po. Okay. How about the purchase of information? So far, ito lang po ang aking maalala, ma'am. Ma-confirm ko sa'yo na 8,000 lang po ang proposed object of expenditure na binigay sa akin ni Sir La Chica. Ms. Acosta, with your object of expenditure, would you confirm with me na kung anong items ang nakasulat sa object of expenditure, yun din po ang nakasulat dito sa accomplishment report. The only difference is with respect to the amount. Tama ho ba? Tama po. Tama. At ang inyo pong sinusunod ay yung object of expenditure na binibigay sa inyo ni Colonel La Chica. Tama din po? For releasing po. For releasing. Opo. But nevertheless, who prepared the object of expenditure? Si Sir La Chica po, ma'am. Sir La Chica. Kung si Sir La Chica po ang gumagawa ng object of expenditure at yun po ang sinusundan nyo sa pagre-release ng confidential fund, tama po bang sabihin na si Colonel La Chica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report?
Yes po, pag binigay niya sa akin ang final na accomplishment report po niya, ma'am, after po, maubos na ang pera at na-implement na niya lahat ng maayos ang activities. I will remind you of your answer, Ms. Acosta. Ang sabi niyo po, si Colonel Lachica ang nasusunod sa preparation ng accomplishment report. Tama po? Yes po, ma'am. Okay. I wish to direct your attention to the left bottom portion of this accomplishment report. It says, prepared by Special Disbursing Officer, Gina F. Acosta. Yes po. Is this not contradictory to what you said na ang nasusunod ay si Colonel Lachica? Gibase, pag final ko nito, ma'am, gibase ko po to sa binigay ni Sir Lachica na final accomplishment report. So, kinokopya ko lang po. Ibig sabihin, kayo po ay tagagawa lamang ni Colonel Lachica. Hindi naman po. So ano pong ibig sabihin nyo? Na ang sinusundan nyo ay kung anong gustong ipalagay dito sa accomplishment report, which is based on the object of expenditures provided by Colonel Lachica. Ang nilagay po niya sa object of expenditures po, ma'am, ay in connection na po sa aming prepare ng financial and physical plan po. Kasi kasama ko po siya paggawa ng financial and physical plan. Financial and physical plan. Sino po bang gumagawa ng financial and physical plan? Ang nagdra-draft po, ang nag-prepare ako po at si Sir Lachica. Okay. Ano po ba ang trabaho ni Colonel Lachica? Malapit na po akong malito. Malapit ko na pong isipin ang disbursing officer ay si Colonel Lachica. Hindi po. What is the designation of Colonel Lachica, please? Siya po ang aming security officer. And a security officer, ano ho bang trabaho ni Colonel Lachica? Is it her job to prepare the financial plan? Hindi po. Is Siya- it her job to prepare the accomplishment report? In the financial po, siya po ang magbibigay sa akin ng information or guide kung ano po ang magiging confidential activities po in relation sa confidential funds po na gagamitin. I hope you realize, Ms. Acosta, that you are the special disbursing officer. Yes po, ma'am. Alam ko po. And part of your job is to prepare the financial plan. Yes po. As a matter of fact, the financial plan does not bear at all the signature or the name of Colonel Lachica. Yes po, pero sa kanya po ako humihingi ng inputs or information with regards to the implementation of all the projects included under confidential funds po. If you're asking for the possible program, subject of expenditure, is it correct to say that you are soliciting some information only and not necessarily the one working with you in the preparation of financial plan? Magkaiba po yon. Ang hinihingi ko po sa kanya, ma'am, is ano po, mga inputs po or guidance in preparation for the financial plan, especially related po sa confidential activities po. Ms. Acosta, do you understand your job as a special disbursing officer? Yes, ma'am. This is very significant job Yes, ma'am. because it entails so much trust and confidence. Yes po. Because you are the one in charge of taking custody of the huge amount of money. Tama? Yes, ma'am. As a matter of fact, to ensure the fidelity of this money, nire-require pa kayo ng fidelity fund, bond. Ban. Tama po ba? Yes, ma'am. Then why do you keep on pointing to Colonel Lachica? Kasi siya po ang may alam kung i-implement na po yung mga project under confidential plan funds. Who will be responsible in case this money is misappropriated? Who will be responsible in case this money is lost? Who will be responsible in case this money went to the wrong person? Sino po ba ang magiging responsable? Ako po. Because you
are the special disbursing officer and not Colonel Lachica. Yes po. Let's go back to the question. 125 million po yun. You were saying, ang object of expenditure is similar to the accomplishment report. The only difference is the amount. Yes, ma'am. Enlighten us. Ano ang laman ng object expenditure totaling to 125 million, reason why you fully turned over the entire amount? Ang laman po ng binigay niya sa akin ng object of expenditures ay yun pong pamaraan kung ano ang ginagawa niya. Can we please be specific? We're talking of huge amount of money, Ms. Acosta. This is 125 million. Of course, you realize the significance of this amount. And being the special disbursing officer, hindi mo ito basta ita-turn over kung hindi mo nakikita na well-tallied yung object of expenditure that you are referring to. Tama ba? Yes, ma'am. Pero may information na po ako na pag natanggap ko ang pera, ibigay ko po sa security officer namin. Even without the object of expenditure? Meron po. Okay, let's go back to your object of expenditure. Kasi ako, Ms. Acosta, if I am the custodian of 125 million and I was directed to turn over this to a certain person, I will be very careful to make sure that whatever's in the list tally to the entire amount of 125 million. Now tell us, ano ang laman ng object of expenditure? Ang laman po ng object of expenditures ay yun pong mga expected expenses sa pagpatupad po ng confidential activities. I know. Can you please state the item? Kanina po, ang sabi nyo, purchase of information, payment of reward. Ituloy nyo po yun. You even said that there's a payment of reward, hindi nasunod yung 10 million. So magkano po ang nasunod? Ito na pong akong placement report na final, ma'am, yung gi-attach ko po sa liquidation report. Okay. So, are you changing your answer now? Kasi kanina po ang sabi nyo, object expenditure is not yet final. Accomplishment report is final. Yes po. Yes po. So, are you Iba po referring sila. to two different documents, object expenditure and accomplishment report? Yes po, yan po ang Dalawa. gusto kong iparating po. And you were saying, ito na nga po yun. Ano bang ibig sabihin when you said, ito na nga po yun? What do you mean by that? Ang binigay po sa akin ni Sir Lachica, hindi po ganito ang forma, ma'am. Simple lang po, ma'am. Okay. Para basis po ng aking release ng pera Let me para go sa back kanya, to your ma'am. answer a while ago. Ang sabi niyo po kanina, Ms. Acosta, parehas ang items, the only difference is the amount. Opo, pero hindi po ganito, ma'am. Simple lang po, ma'am. Yes. Enlighten us. Magkano ang nakalagay sa purchase of information? Less than 14 million po, ma'am. Less than. Opo. Can't you remember the amount? 12 million po. 12 million. Payment of reward. Ito po yung 8 million, ma'am. 8 million. Rentals. Rentals of safe houses. Ito po ang malaki, ma'am. How much? Ito na po ang amount na nabigay niya sa akin doon sa kanyang How much, Ms. Acosta? 16 million po. 16. Opo. Purchase of supplies. Malaki po ito, ma'am. Nagiging 37 po. 37. Payment of incentives. No. Provision of medical and food aid. Di ko na to maalala, ma'am. I'm sorry po, ma'am. Basta Hindi mo maalala. Basta yung tinali Payment of incentive. 11 po. 11. Would you know whether this amounts would total to 125 million exactly? Yes, ma'am. Gitotal ko po yun, ma'am. 120 million po. You were able to check if the items and the amounts provided in the object of expenditure
Total to 125 million. You check that. Yes, ma'am. Okay. Tanong, Miss Acosta, what gave you the confidence? Ano ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na ibigay ang buong 125 million kay Colonel Lachica, considering that he is not the accountable officer? Because it is you who is the accountable officer. May approval po kay Ma'am Inday Sara. And without the approval of the Vice President, will you give that to Colonel Lachica? Hindi po. Do you know Colonel Lachica? Yes po, kasi siya po ang aming ground commander How ng long DPSC. have you known Colonel Lachica? Yung na-employ po ako after 3 months, yung na-employ po ako sa OBP, ma'am. How long have you known? Since 2022? Yes po, ma'am. Do you trust Colonel Lachica? I trust Sir Lachica kasi ginatrust po siya ng aking head of office na si In Ma'am other Inday Sara. words, the only reason why you are giving your trust to Colonel Lachica is because of the instruction of the Vice President. Yes, Tama po ma'am. ba? Yes, ma'am. Without the instruction of the Vice President, you will never give the entire amount of 125 million to Colonel Lachica. Yes, ma'am. And do you realize also, Ms. Acosta, that as disbursing officer, there is a rule under PD 1445, bawal i-transfer ang disbursement sa ibang tao. Pero ang boss ko po kasi ay si Ma'am Please Inday. answer the question, ma'am. Yes, Under PD 1445, unauthorized transfer of disbursement is prohibited. Are you aware of that? yes, ma'am. And what you did is an unauthorized transfer. Tama po? Yes po, ma'am, pero may... In other words, you are liable for the unauthorized transfer of that money which is due for your disbursement. Tama po? Tama po, ma'am. Pero Are you aware also that kung ito pong perang ito ay mapupunta sa mga hindi matitino na government officials at gagamitin for purpose other than its confidential purpose, you can be held liable for yes po. malversation of public funds by negligence. Yes, alam ko po, ma'am. Pero nanaig po ang aking belief na may trust po ako kay Lachica dahil po authorized po siya ni Ma'am Sara Duterte. And are you aware also that what Colonel Lachica did is he usurped Ano po? your authority as special disbursing officer? Ang ginawa po ni Colonel Lachica ay pinakialaman na yung trabaho na dapat ay sa inyo. We call that usurpation of authority. Kasi po wala po akong alam kung paano po i-implement ang mga confidential activities po, ma'am. Si Bakit Sir po- Lachica lang po ang may alam. Sandali po, bakit po wala kayong alam? You are the special disbursing officer. You prepare the financial plan. You are a signatory in the disbursement. You prepare the liquidation. You certify. You prepare the accomplishment report. Bakit wala po kayong alam? Wala po akong alam sa pag-implement po ng confidential activities po. Dahil po, hindi ko po yan inline sa aking pinag-aralan, ma'am. But as the special disbursing officer, of course you realize you have the function of disbursing the fund. Yes po, pero may utos po sa akin na ibigay po kay Colonel Lachica. Kasi siya po ang expert, siya po ang may kaalaman kung paano po i-achieve ang mga confidential activities na safely and
and hindi po magulo. Would you know, Ms. Acosta, kung saan po dinala ni Colonel Lachica yung 125 million? Di ko po na po alam, ma'am, kasi sa kanya na po yung discretion kung Hindi po niya discretion yun, ay, ma'am. sa kanya na po yung Please trabaho. understand, kayo po ang special disbursing officer. You're supposed to be the person doing the payment of this amount to various payees. Hindi po ito discretion ni Colonel Lachica, ma'am. Do you understand? Yes, ma'am. Ano nga po ulit trabaho ni Colonel Lachica? Siya po ang head ng aming BPSPG at siya po ang inatasan as security officer po ng Office of the Vice President. And of course, you will agree with me, iba po ang trabaho ng security officer sa trabaho ng special disbursing officer. Tama po ba? As a matter of Yes, fact, iba kaya po po kayo'y banded. Kaya po kayo nire-require ng Fidelity Fund is Yes. to take care of these public funds. Si Colonel Lachica po ba? Covered po ba siya ng Fidelity Bond? Hindi po, ma'am. I don't think so because it's not part of his job to disburse public funds. Pero siya po ang may alam, ma'am, lalo na pag-implement sa mga confidential activities po, ma'am. Just like surveillance and monitoring po. Kung okay po pa dyan, itayo, example, yung satellite office. Even when he is aware of the implementation of the surveillance activities, you, as a special disbursing officer, should be the one actually paying all the recipients. Do you understand, Ms. Acosta? I understand po, ma'am. Then why did you give all the money to Colonel Lachica? Because po may utos po si Ma'am Inday Sara na sa kanya ko po i-release. Kasi siya po ang nakakaalam kung paano po i-implement ang mga programs and activities in line po sa confidential fund. Siya Okay. po ang surveillance and monitoring po. Sa kanya po yun, wala po akong alam. Ms. Acosta, I hope you realize that it is incumbent upon you as the special disbursing officer to know all the recipients of the entire 125 million. And it is totally wrong to say na wala kayong alam. Because in the first place, trabaho nyo po to disburse these funds to the various number of recipients. Let us proceed to liquidation report. Secretariat, kindly flash the liquidation report. What is the purpose, Ms. Acosta, of the liquidation report? To liquidate the funds granted on confidential funds po. Ililiquidate po. Ililiquidate, and by liquidate, we need to gather proof that indeed the entire amount was utilized for the intended purpose. Tama po ba? Tama po. What is your participation in this liquidation report? Yung binigay na po sa akin ni Sir Lachica ang acknowledgement Ms. Acosta, receipt. please be directed to the left bottom part of the liquidation report. Correctness of the above data po, ma'am. Do you understand what that means? Yes po, ma'am. Ano pong ibig sabihin nun? Na ang pundo po ay nagamit ng maayos sa pamagitan po ng pagkuha ng mga acknowledgement receipt po na galing po kay Sir Lachica. You mentioned about acknowledgement receipts. Pag-usapan po natin yan. As a special disbursing officer, part of your job is to certify the correctness of the above data, and that includes the acknowledgement receipts that you mentioned. You agree? Yes, ma'am. Okay. Based on examination, Ms. Acosta, mayroong
700 na acknowledgement receipts. May signature, pero walang printed name. In other words, we could not hold anyone accountable for the given amounts. What can you say about that? 700 mahigit na acknowledgement receipts. May signature, pero walang printed name, so you cannot tell who the recipient really is. Do you think, given that situation, you certified the correctness of the data? Kasi Yes or no? yes, ma'am. And do you believe that that is correct? Hindi Yes. mo alam kung sino ang recipient? Kasi yan po ang binigay sa akin ni Sir La Chica, ma'am. Again, please be directed by the certification at the bottom right of this document. Gina Acosta, certifying to the correctness of the above data, and that data includes the acknowledgement receipts. How did you certify correct the 700 plus acknowledgement receipts which bear unreadable signatures and does not bear the printed name of the recipients? Tama po ba yun? Sa paningin ko, ma'am, ang maka-answer po ng maayos ay si Sir La Chica po, ma'am. Sa paningin niyo po bilang Special Disbursing Officer, tama po ba na ang acknowledgement receipt ay wala kang pagkitaan ng pangalan? Tama po ba yun? Kasi po ang alam ko Please po, answer the question, Ms. Acosta. I believe that the question is answerable by yes or no only. Kayo po ang Special Disbursing Officer, and you said from this liquidation report, I'm certifying to the correctness of the above data. 700 plus acknowledgement receipts with signature, unreadable, and without printed name. Tama po ba na i-certify na tama yung 700 mahigit na acknowledgement receipts na yon? Tama po o mali? tama po, ma'am. Tama. Yes po, ma'am. Kahit wala pong pangalan? Kasi po, ang makasagot po niyan ng maayos, ma'am, pwede po si Sir La Chica. Okay, let's do this by way of hypothetical question. Kayo po ang accountable disbursing officer. Ibig sabihin, kayo po ang may pananagutan sakaling mawala, may mangyaring hindi tama, dito po sa 125 million. I hope you anchor your answer on the fact na kayo po ang mananagot doon sa 125 million as a special disbursing officer. Tama po ba nag-release kayong pera? Tapos yung acknowledgement receipt, walang pangalan ng recipient. Tama po o mali? Kung kayo po ang mismong magre-release ng pera, kayo po ba'y papayag na walang printed name ang acknowledgement receipt? Pwede po, ma'am, itanong po kay Sir La Chica po. kung No, ano the po ang question, nangyari. Ms. Acosta, is hypothetical, no? Kung sakali lang pong kayo mismo ang nagbigay doon sa 700 na tao yon, kayo po ang accountable disbursing officer, papayag po ba kayo na yung 700 na yon, tatanggap ng pera, tapos hindi nyo alam kung anong mga pangalan nila? Yun po ba ay tama o mali? You said already that it was Colonel La Chica who did the disbursement. Naintindihan ko na po yun. Opo, ma'am. Pero ang sitwasyon po natin ngayon, let us assume na kayo ang magre-release ng pera. Papayag po ba kayong mag-release ng pera na hindi sinusulat yung printed name ng pagbibigyan nyo ng pera? Siguro po, nangyari po yun dahil po sa voluminous na transaction, ma'am. Ms. Acosta, the question is answerable only by tama o mali. We are talking about 700 plus acknowledgement receipts. May signature, walang printed name, walang pagkitaan ng pangalan ng recipients. Kung kayo po ang magre-release nito, papayag po ba kayo na walang printed name ang tumanggap?
Hindi po, pero depende po sa sitwasyon, You have ma'am. given your answer already. Ms. Acosta, let's proceed to the next category of acknowledgement receipts. Mayroon naman pong 300 plus. May signature, may printed name, pero hindi naman mabasa yung printed name. In other words, wala din pong pagkitaan kung sino ang recipient. Again, on the assumption na kayo po ang magre-release ng perang ito sa recipient, papayag po ba kayong i-release itong perang ito na hindi nyo nakitang nakasulat ang pangalan ng recipient? Nag-trust po ako kay Sir La Chica, ma'am. Ms. Acosta, let us answer the question po. I understand na ang sabi niyo po si Colonel La Chica ang nag-release. Yes po. On the assumption only, kunyari lang po kayo ang magre-release. Andyan yung recipient. 300 mahigit po to. Papayag po ba kayo na hindi nyo mabasa ang mga tunay na pangalan ng pinagbibigyan nyo ng pera? Kung ako po ang nagbigay, hindi po ako papayag. Hindi kayo papayag. Now, let us go to the acknowledgement receipt with the recipient whose name is Mary Grace Piatos. Do we still have that slide, Secretariat? Can we please share it? I wish to believe na nakita nyo na po ito during the previous hearings. Again, hypothetical question ulit. Kung kayo po ba ang magre-release ng pera to a name, Mary Grace Piatos, kayo po ba ay papayag? Papayag po ako, ma'am. Meron naman pong Piatos na apelyido. Do you know Mary Grace Piatos? Do you know Mary Grace Piatos? Wala po. Hindi ko po siya kilala, ma'am. But you said na papayag kayo kasi may apelidong Piatos. Saan ho ba kayo nakakita ng apelidong Piatos? Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Meron po na apelidong Piatos. I will be interested to know, Ms. Acosta, kung sino po yung mga taga Davao na may apelidong Piatos. But do you honestly believe na meron pong Mary Grace Piatos? Yes, ma'am. Sa Davao po meron. Meron. Opo. Bakit po kaya hindi siya lumulutang? I am reminded by the pledge of, I believe, the Young Guns who contributed money to raise 1 million asking Mary Grace Piatos to come out to the open. Bakit po kaya walang lumulutang? If indeed mayroong Mary Grace Piatos sa Davao. Kasi po, nagbibase lang po ako sa binigay po ni Sir La Chica na mga binalik Ms. niya Acosta, sa akin. kindly answer the question po. Ang sabi niyo po kanina, mayroong Mary Grace Piatos. Piatos po ang sinabi ko, ma'am, na apelyido. Nonetheless, kayo po ba'y naniniwalang mayroong Mary Grace Piatos? In the first place, kayo po dapat kaharap nito eh. Dahil kayong special disbursing officer. But you kept on claiming that you handed the entire amount to Colonel La Chica. Kaya hindi nyo alam kung ano nangyari doon sa pera. O ito na po ang consequence. Ipinagtiwala nyo ang disbursement sa hindi naman accountable officer. How will you answer now to that acknowledgement receipt? Paano nyo po ngayon ipapaliwanag yan? Kayo po ang accountable officer and you're bound to explain who is Mary Grace Piatos. Hindi po talaga ako maka-explain yan, ma'am, kasi hindi po ako ang nagpapipirma po, ang nag-execute po ng acknowledgement na yun, ma'am. Si Sir La Chica po. You said ang nag-execute po ng acknowledgement ay si Sir La Chica. Sino pong pumerma dyan?
Siya lang po ang makakaalam, ma'am. Si Colonel Lachica lang ang nakakaalam. Yes po, kasi siya po ang nag-execute ng acknowledgement receipt po. Miss Acosta, ako po'y gusto ko pong maawa sa inyo kasi while you entrusted the entire amount of 125 million to Colonel Lachica, who is not an accountable officer at all, I hope you realize, kayo po ang mananagot sa buong 125 million. Are you aware of that? Yes, ma'am. Aware po ako. Balikan ko po si Mary Grace Piatos, anchoring my question on your statement na may mga piatos sa Davao City. In spite of the pledge of 1 million by Young Guns, kung talaga pong may Mary Grace Piatos, I believe 2 weeks na ang nakaraan, but wala po kayang nagpapakilala na Mary Grace Piatos. Piatos lang po ang sinabi ko, ma'am. Hindi Ano po ako yun? Piatos lang po na apelyido ang sinabi ko. Yes, but you said that there are piatoses in Davao City. May mga piatos sa Davao. Kung hindi nyo man po talaga personally kilala that certain Mary Grace, bakit po kaya walang lumulutang kung talagang may Mary Grace Piatos, magkakaroon ho siya ng 1 milyon na walang kahirap-hirap. Would you agree with me if I would say? The reason kung bakit walang lumulutang ay dahil wala naman talagang Mary Grace Piatos. Tama po ba? Hindi po ako maka-say ng yes or no, ma'am, kasi si Sir Lachica po ang nag-execute po, ang nagpapapirma po No. ng acknowledgement Ms. receipt. Acosta, I'm not asking you about the personality of Mary Grace Piatos. This is a hypothetical question again. Having stated na may mga piatos sa Davao and considering na nag-pledge ng Young Guns ng 1 million, tatanggapin ni Mary Grace Piatos. The only condition is magpakilala siya. Ako si Mary Grace Piatos. Tama po bang sabihin na kaya walang lumulutang na Mary Grace Piatos ay dahil ang totoo, wala naman talagang Mary Grace Piatos? Tama po o mali? Yun po ang answer Tama ko, po ma'am. o mali, Miss Acosta? Siguro, tama po yun, ma'am. Okay. Now let's proceed to that acknowledgement receipt with the name Kokoy Villamin. Sino po si Kokoy Villamin? Ganun pa rin, ma'am. Di ko po siya kilala. Secretariat, please flash again the AR. Natanggap po lang kaling kay ano. Mr. Chair. Madam Vice President. Thank you, sir. Ms. Acosta has been crying since this hearings started because of her fear and a lot of other things. Can we just give her some air? 1 minute suspension is declared by the chair. Hearing resumes. Congressman Marcoleta, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. I know that our rules of procedure in aid of legislation includes suppletorily the use of the rules of court. Under the rules of court, Your Honor, which are the rules being used in the courts of law, hypothetical questions are not allowed to be asked. Are we supposed to insist on asking hypothetical questions? Could you please be specific, Congressman Marcoleta? It's very specific, Mr. Chair. The witness is being asked hypothetical questions. These are disallowed in the courts of law. If you're using the rules of court suppletorily, what is the purpose of asking hypothetical questions?
Under our internal rules, the rules of procedure governing the proceedings before the Committee on Good Government under Section 16, it provides that rules of procedure and evidence in any meeting of the committee, the rules of evidence prevailing in courts of law or equity shall not be controlling, and the committee shall use every and all reasonable means to ascertain the facts in each case speedily and objectively without regard to technicality of law or procedure. Yes, Mr. Chair, we're talking of facts. All in the We're intent. not talking about hypothetical situations here. We're not supposed to be getting facts out of speculations. We cannot speculate on the questions that should be asked and answered. This will not benefit the committee, Mr. Chair. Thank you very much. Thank you. Noted, Congressman Marcoleta. Mr. Chair. Please Mr. Chair. continue with the... Mr. Chair. Congressman Dagdag lang po na Manuel. response, Mr. Chair, since always po ini-invoke na kung ano yung dapat na conduct ng committee, ano yung bounds ng mga discussions natin. Mr. Chair, again, ang ginagawa po natin ay in aid of legislation at hindi po tayo makakagawa ng mga batas, hindi natin maaral yung pwedeng maging mga batas kung hindi natin pag-uusapan yung mga posibleng scenarios kahit hindi pa nangyayari, Mr. Chair. We can't have good laws kung hindi natin pag-uusapan paano yan pwedeng ipatupad, paano yan pwedeng maabuso, which means yung nagiging line of questioning na ating colleagues are essential to the conduct of our proceedings sa komite. Ilang, Mr. Chair. Thank you. Mr. Chair, this is the problem of non-lawyers. They insist on something that should not be done. Noted, Thank you. Congressman Marcoleta. Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, Madam Vice President. Can I answer as head of agency of the Ano po, Office of the Madam? Vice President? Can I answer as head of the agency of the Office of the Vice President as well? With respect to the... To the comment manifestation of Congressman Marcoleta, sir. No, you are not allowed. Please continue, Congresswoman Luisto. Ms. Acosta, ano po ba ang nararamdaman nyo? Of course, I'm concerned about you. Ano po yon? Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Bukod po sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Hindi naman po ako sumisigaw. Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel La Chica. Yun po'y trabaho niyo as a special disbursing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. I heard you, ma'am. Yes, ma'am. We will just proceed with the question. Tell me pag hindi nyo na po kaya, I will stop. Ano po? You just answer from what you believe is true to yourself. Yes, ma'am. Punta po tayo kay Kokoy Villamin. Do you know this person? Wala po talaga akong alam, ma'am. Wala po kayong alam. Yes po, ma'am. Surname Villamin. May kilala po ba kay sa Davao na Villamin? Wala po akong alam, ma'am. Wala po akong kilala, ma'am. Okay. So you cannot answer with respect to the identity of this Kokoy Villamin. Mr. Chair, do we have the NBI here as well as the PSA? They are not yet here. Not yet here. But I believe that We have submitted the acknowledgement receipt. In process daw po. okay. Ms. Acosta, do you confirm that the 125 million for the last quarter of 2022 was utilized from December 21 to December 31 as stated in the records? Yes, ma'am. Based po sa binigay sa akin ni Sir La Chica Okay. na accomplishment report at saka acknowledgement receipt po. Ms. Acosta, this is 125 million.
spent in, I believe 10 days nga po ito eh. Hindi 11 days. Kasi under the law, when we count, we exclude the first, we include the last. So if we count from December 21 to December 31, this will be equivalent to 10 days. Tanggalin po natin yung sinasabi ni Chairman Acop na holiday, 3 days, in other words, 7 araw na lang po. Can you please enlighten us? Paano po kaya naubos, naibayad, na-disburse ni Colonel Lachica yung buong amount ng 125 million in 7 days? Ma'am, hindi po ako makasagot niyan, ma'am. Kasi hindi po ako ang naggastos. In reality po, ma'am. Si Sir Lachica po ang may alam, ma'am. Ma'am, you were the special disbursing officer of Davao from 2019 to 2022. And then you became the disbursing officer of the OVP. So kagaya po ng sabi nyo kanina, you have mastered already the process of utilization of confidential fund. Isang tanong lang po, posible po ba ito na ang 125 million ay magastos sa nalolooban lamang ng 7 weekdays? Hindi ko po alam, ma'am. Kasi hindi po ako ang personal gastos Ms. po sa Acosta, pera, ma'am. the question is based on your experience as SDO. Sabi niyo po kanina, 3 years kayong naging SDO ng Confidential Fund in Davao City. You even said you have mastered already the process of utilization. Ayon po ba sa karanasan ninyong yun? Yun po bang 125 million? Kaya po bang gastusin yun sa loob ng 7 weekdays, araw na may pasok lamang? Base po sa inyong karanasan, kaya po o hindi? Hindi ko yan masagot, ma'am. Kasi hindi po ako ang nag-disburse na 125 million, ma'am. Si Sir Lachica po, ma'am. Ms. Acosta, our question is based on your experience. Hindi po ganun ang confidential fund sa Davao, ma'am. Hindi po ganun kalaki, ma'am. In other words, ayon po sa inyong karanasan bilang confidential fund ng Davao 2019 to 2022, hindi kaya gastusin ang 125 million in 7 days. Tama po ba? Hindi po ako makasabing tama, ma'am, kasi hindi po ganyan ang confidential fund sa Davao, ma'am. Ma'am, the question is based on your experience. Kung ito po ba'y dadalhin natin doon sa sitwasyon nyo bilang SDO ng Davao, kaya po kaya yun? Hindi ko Gagastusin? Hindi ko masagot, ma'am. Okay. Now let us proceed to the certification. The Secretariat, please flash. May we know, Ms. Acosta, who prepared the certification? Secretariat, please flash the document. May we know who prepared this certification, Ms. Acosta? Ako po, ma'am. Kayo po. You confirm the authorship of the signature above the name Gina F. Acosta sa inyo pong perma ito? Yes po, ma'am. Yes. And the document says, on the first paragraph, we certify that the amount of 125 million was incurred in connection with safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Ms. Acosta, ano po ba yung confidence building? Yan po yung isa po yun sa programa ng OVP na kung paano po ma-implement ang isang programa na maayos po at safety po. Yun po ba ang ibig sabihin ng confidence building? Yan po ang pagkaalam ko, ma'am. Can you explain further? Pag sinabi po bang confidence building, ano po bang ibig sabihin nun? Is it synonymous to
confidential activities? Pares po ba iyon? Pwede po mag-ask ako sa aking lawyer, ma'am. Yes po. We excuse Gina Acosta para po ma-check po siya I ng mas understand, Mr. maigi Chair. sa clinic.